Isang makabuluhang umaga sa ating lahat. Sumulat ako sa channel na ito dahil may nais po akong idulog sa inyo. Ito po ay totoong karanasan na hango sa kwento ng aking tunay na buhay. Ako po si Marisa, 26 years old, hindi ko po tunay na pangalan. Isang bagong kasal sa aking long-time boyfriend na si Clark. Hindi niya rin tunay na pangalan. Hindi naman nagkulang sa pagmamahal at kabaitan ng aking mister. Maasikaso, pati ito, at sweet. Pero ilang beses ko pa ring tinatanong ang sarili ko kung bakit sa kabila ng lahat ng iyon ay parang may kulang pa rin. Sapat ba ang pagmamahal kung ang aking ibang pangailangan ay hindi niya matugunan? Mag-isang buwan pa lang nang kami ay kinasala at ewan ko ba, naging boring na agad ang pagsasama naming mag-asawa. Marahil hindi na niya kayang isatisfied ako pagdating sa kama. Alam kong mali ang iniisip ko sa aking mister. Siguro'y masyado lang akong nag-e-expect rito dahil sa 10 taon naming magkarelasyon ay nirespeto niya ako. Hinintay niyang maikasal muna kami bago namin gawin ang bagay na iyon. At humahanga ako sa pagiging maginoo ng aking asawa sa akin. Working girl pala ko. At ang asawa ko naman ay isang OFW. Madalas, 3 taon ang nagiging kontrata niya sa abroad dahil naka-assign siya sa land base. Alam kong mahirap ang kalagayan namin pero nagtiis na lang rin ako dahil wala naman akong magagawa pa ron. Okay naman ang buhay naming mag-asawa. Hindi man nagkikita pero nagbi-video call naman araw-araw. Hanggang sa umuwi galing probinsya ang Tio Rodolfo ng aking mister. Hindi niya tunay na pangalan. Alam ko na may asawa ito sa probinsya rin na si Tiang Marieta. Hindi niya rin tunay na pangalan. May mga anak sila ngunit malalaki na. Kaya't pa-travel na lang ang matanda kung saan niya gustong pumunta. Pensyonado na rin siya dahil isa rin siyang OFW noon. Ang kaibahan lamang nila ng aking asawa ay sea base. Opo, isang retired captain sa barko ang Tiong Rodolfo. Pumanhik siya sa bahay ko isang araw, gayong wala ang aking asawa. At dahil sobrang init ng panahon, ay palagi akong naka-sleeveless at short lamang. Sanay naman na rin ako dahil nga nasa bahay lamang ako. At ako lang rin naman ang mag-isa rito. Inalok ko ang matanda ng makakain. Ngunit nahalata ko sa mga mata niya kung saan siya nakatingin. Sa katawan ko kung hindi ako nagkakamali. Para maiba ang atensyon niya, tinawag ko siya at inalok naman ng inumin. Chong, gusto niyo ba ng drinks? Tanong ko. At kinuha ko na ang isang bote ng matapang na alak. Ngumisi ito sabay sumagot sa akin. Iha, ibang drinks naman pala ang gusto mo, pangpainit. Pabirong wika pa nito, pero alam kong may kahulugan at may nais siyang ipahiwatig ng mga oras na yun. Inalok ko siya ng may inom dahil sa tuwing umuuwi ang asawa ko ay lagi niyang nakakasalo sa inuman ang matanda. Alam kong mahilig itong uminom base sa kwento ng mister ko na siyang napansin ko rin naman. Nang mayabot ko na ang alak rito, kumuha naman ako ng pulutan niya. Nang makabalik ako sa sala, sinadya kong yumuko para lalo siyang mabaliw. Ewan ko ba? Para akong may kung anong kapilyahan o kalokohan ako ng mga oras na yon. Siguro'y dahil gusto ko ng excitement ng araw na yon. Lalo't palagi lang naman akong mag-isa sa bahay. Chong, maiwan ko muna kayo dito wika ko. Kaso'y nagulat na lang ako nang hawakan niya ang kamay ko. Hindi ko inaasahan na gagawin to ng matanda. Nagkatinginan kami at walang makaimik sa aming dalawa. Maski siya ay nagulat kaya agad niyang binitawan ang kamay ko. Dali-dali akong umalis at nagkulong sa silid. Para kasing nagtaasan ang lahat ng balahibo ko. Nagtagal ako sa kwarto
at hindi ko pa muna kayang harapin si Rodolfo. Pamangkin niya ang asawa ko at nakakahiya naman kay Clark kung malalaman niyang minsang nagka-interes ako sa tiyo niya. Yes, tama po ang nababasa niyo. Kahit kasi may edad na ito, ay naroon pa rin ang apil nito. Gwapo pa rin. Ewan ko kung ako lang ang nakakapansin ng bagay na yun, lalo sa katulad kong malayo sa asawa, na naghahanap rin ng kalinga. Hindi ko lang inaasahan na kay Rodolfo ko maitutuon ang atensyon ko na dapat ay sa mister ko lang. Sa kagaya ko na ilang taon nang walang kapiling, hindi ko maiwasang mag-isip na tumikim man lang. Alam kong mali ang nasa isipan ko, pero bigla na lang nag-iba ang pananaw ko simula nung mangulila ako sa asawa ko na sobrang layo sa akin. Maya-maya, naglakas loob ako na bumaba sa sala at sa pagkakataong to, suot ko ang pinakamanipis na pantulog na meron ako. Pagbaba ko sa sala, nagiinom pa rin ang matanda at laking gulat ko nang mahuli ko siya na nanunood ng mga babaeng nagsasayaw ng sexy at mas masahol pa roon ang aking manasaksihan. Alam kong napansin niya rin ako na nasa kanyang likuran, kaya nung lalayo na sana ako, ay bigla niya akong hinila, dahilan para mapaupo ako sa kanyang kandungan. Alam ko po na mali, kaso sa sitwasyong iyon ay wala na akong nagawa pa, kundi sumabay sa agos ng pagkakasala. Gawa siguro ng pagkamis ko sa asawa ko, kaya ko nagawa ang bagay na iyon. Yun na lang ang dinahilan ko ng paulit-ulit sa aking isipan para maglaho ang aking konsensya habang pinagsasawaan ng isang matanda. Napapikit na lang ako ng oras na yun at hinayaang lunurin ako ng aking kahinaan. Hindi ko alam kung ilang beses kaming nagkasala sa iba't ibang bahagi ng bahay naming mag-asawa. Tila napuna ng matanda ang aking pangungulila at mas hinigitan pa nga nito ang aking asawa. Wala kaming imika ng matanda nang makontento kami sa isa't isa. Umalis na lang siya at hindi na nagpaalam sa akin. Akala ko doon na magtatapos ang lahat. Ngunit nagkamali po ako dahil muli kaming nagkita sa birthday ng aking biyanan na kapatid niya. Hindi ko naman sila matanggihan sa imbitasyon nila. Wala na nga ang kanilang anak na aking mister sa araw na iyon, pati ba naman ako. Pero hindi ko rin naisip na pupunta rin pala ang matanda sa party. Nagulat na lang ako nang dumating siya. Nauna kasi ako sa bahay ng mga magulang ng aking asawa, habang si Tiyo naman ay hapon na at maggagabi na rin nang makapunta. Nagkagulatan pa kaming dalawa. Medyo nakainom na ako ng mga oras na yun at siya naman ay nagsisimula pa lamang. Pero iba na ang tingin niya sa akin. Pilit ko po siyang iniiwasan sa party dahil ayokong makahalata ang mga biyanan ko. Ayokong malaman nila na nakagawa ako ng malaking kasalanan sa aking asawa. Pagsapit ng 8:00 at halos malasing na ang lahat, hinila ako ni Rodolfo sa itaas ng kwarto niya. Opo, tama. Meron itong kwarto sa itaas kapag nauwi siya sa bahay ng kapatid niya. Malaki ang buong bahay ng pamilya ng asawa ko, kaya kasya ang ilang tao kapag may reunion or get-together ang kanilang pamilya. At katulad nga po ng inaasahan, ay muli akong nakagawa ng kasalanan. Alam kong mali, pero hindi ko maintindihan kung bakit hindi ko na kayang tanggihan pa ang matanda. Matapos ang birthday party, nag-alok si Rodolfo kinabukasan na siya na raw ang maghahatid sa akin sa bahay, since parehas lang naman kami ng daan. Pumayag naman ang aking mga biyanan dahil wala naman silang kaalam-alam sa namamagitan sa amin ng matanda. Nang makaalis kami ng bahay at lulan na ng sasakyan, sa loob ng kotse ay puro pahiwatig ang matanda. Hindi lang ako umiimik. Hindi kasi tinted ang kotse nito,
at baka mamaya ay may makahuli pa sa amin. Akala ko nga po ay iuuwi na niya ako. Pero nagulat na lang ako nang ipunta niya ako sa isang hotel. At nang makarating po kami sa malamig na kwarto, doon muling naulit ang namagitan sa amin. Sa bawat may mangyayari sa amin, ay pinaparamdam niya sa akin na hindi ko siya malilimutan. At ayun na nga po ang nangyari. Pagkatapos ng namagitan sa amin, napapadalas na ang pagbisita niya sa bahay naming mag-asawa. At sa bawat pagdalaw niya, hindi pwedeng wala siyang mapapala sa akin. Ilang buwan rin ang patagong sikreto naming dalawa. At kung minsan naman, sinasadya ko pang mag-off sa work para lang makasama ang matanda sa bahay. Ganun na ako ka-attach kay Rodolfo ng time na yun. Hindi ko na naiisip na mali ang aming ginagawa. Basta para sa akin, as long as napapasaya at natutugunan niya ang pangungulila ko sa mister ko, ay ayos lang. Pero natigil ang lahat ng iyon nang biglang dumating ang aking asawa. Mabuti na lang nga ay nakauwi na ang matanda ilang oras bago dumating ang mister ko. Labis ang takot ko nang biglang umuwi ang aking asawa nang wala man lang paalam. Unang gabi ng aking asawa sa bahay, na dapat ay sabik ako sa tagal naming hindi pagkikita. Pero bakit tila nawalan ako ng gana? Bawat haplos at halik ng aking asawa ay si Chong Rodolfo ang naaalala ko. Kaya tumanggi na lamang ako sa aking mister. Sinabi ko na lang na pagod ako sa trabaho, kaya wala ako sa mood. Pero habang natutulog kaming magkayakap ng asawa ko, hindi ako mapakali ng gabing yun. Tila hindi ako pinapatahimik ng aking isipan. Hindi ko maalis si Rodolfo sa isip ko. Kaya kinabukasan, pagkapasok ko sa work, agad kong tinawagan si Rodolfo at pinapunta ko siya sa Tagaytay. Sinadya kong malayo para walang makita sa amin. Pagdating niya, ay tila sobrang namiss ko siya. Ni hindi ko na naisip ang aking asawa o ang aking pagkakasala sa kanya. Basta't ang sa akin lang ay muli kong makasama sa tinatawag nilang bawal, si Rodolfo. Ilang oras naming sinulit ang bawat sandali. Kahit marinig ko ang pagring ng aking cellphone, ay tila wala akong naririnig. Masasabi kong hibang na nga ako sa matanda. Nang matapos ang namagitan sa amin, ay tinanong niya ako kung bakit kailangan ko pa siya, gayong nandyan na o nandyan na ang aking asawa. Isa lang ang sinagot ko sa kanya, dahil baliw na ako sa kanya at mahal ko na siya. Nang marinig ito ng matanda, ay napangiti na lang ito at saka ako niyakap. Gabi na nang makauwi ako ng bahay. Kita ko noon ang labis na pag-aalala sa mukha ng aking mister. Niyakap pa ako nito ng mahigpit at naramdaman ko ang paghikbi niya. Umiiyak ito at labis raw siyang nag-aalala sa akin dahil nga hindi niya ako matawagan at baka raw may nangyari na ngang masama sa akin. Kanina kasi pa niya ako tinatawagan at hindi raw ako sumasagot. Sa mga oras na iyon, para akong binuhusan ng malamig na tubig. Tila natauhan ako sa aking pinaggagawang kalokohan. Sa kabila ng lahat, ay heto, mahal ako ng aking asawa at nag-aalala para sa akin. Sobra na akong nagigilty. Gustuhin ko mang umamin, ngunit alam kong malaking gulo ito, hindi lang sa aming mag-asawa, kundi sa pamilya nila. Ayoko namang magkasira sila nang dahil lamang sa akin. Kaya nakapagdesisyon na rin ako na iwasan at kalimutan si Rodolfo. Inihukay ko na lamang sa limot ang lahat-lahat ng namagitan sa amin. Kahit pa alam kong mahirap ito sa akin dahil talaga namang nahibang ako sa kanya. Muli akong nagsimula kasama ang aking asawa. Hindi na kasi siya umalis dahil may sapat naman na raw siyang ipon para sa itatayo naming negosyo. Masayang-masaya ako noon sa naging desisyon ng aking asawa.
Ngunit ang kaligayahang iyon ay nabalot ng pagkatakot nang minsang makaramdam ako ng hilo at kakaibang pakiramdam. At alam ko na buntis ako. Alam kong buntis ako. Base sa mga kakilala ko na nagbuntis, ay ganitong-ganito ang kanilang nararamdamang senyales. Ang problema ko ay kung paano ko sasabihin sa aking asawa na buntis ako. At ang tiyo Rodolfo niya ang ama ng dinadala ko. Mas lalong hindi ko pwedeng ipaalam sa matanda ang nangyayari sa akin. Ilang beses ko na rin po na pinag-isipan kung ipapatanggal ko ang baby. Kaso alam kong kung gagawin ko iyon ay mas lalaki pa o mas malaking kasalanan pa. Gulong-gulo na ako at hindi ko alam ang aking gagawin. Sana'y mabigyan niyo ako ng payo. Hanggang dito na lang at lubos na umaasa, Marisa.